Hello mga kamag-anak, good afternoon sa inyong lahat. For today's video ay nandito tayo sa tumana ni Kiang Arnel. So ito nga pala yung tanim niyang 1 kilot kalahating sweet fortune ng Ramgo seeds na nakapagitan sa talong. So tara, silipin natin. Dito nga mga kamag-anak ay kinuha na natin ng malapit na video yung mga bunga para makita nyo kung gaano sila kalalaki at kung gaano kaganda. Kinuhanan ko na rin ng video yung talong para makita ng iba nating mga ka-farmers na pwedeng magsingit ng mais sa pagitan ng talong. So sa ganitong klase ng pagtatanim ng halaman mga kamag-anak ay aani ka ng dalawa. So syempre ayan, aani ka ng talong, aani ka ng mais. So yung pagtatanim kasi ng talong talaga namang may pagitan yan. Yung iba talagang farmers gusto maluwang yung pagitan para makalago yung talong tsaka hindi mahirap pitasan. So ayun nga. Dahil yung gitna niyan, kung hindi mo tatamnan ng talong ay ng mais, magiging space lang yan, kumbaga lupa lang. So, syempre, sayang naman. So, ayan, umaani na sila ng talong, paunti-unti, habang bata pa yung talong, tapos ito, haharbisin na yung mais. So, possible, yung puhunan niyan sa talong, makuha na rito sa pipitasin na mais, Pwedeng kalahati yung makuha, o mahigit kalahati, o pwedeng makuha lahat ng naging puhunan dito. Halimbawa, mga kamag-anak, yung mais, pinagbilan lahat ng naging puhunan dito, Yung puhunan sa talong, tsaka sa mais, nakuha mismo dito sa mais lang. So, ibig sabihin, yung talong nila, lahat ng pipitasin nila doon, lahat ng haharbisin nila, ay tubo na lang nila o yung pinakakita. So, sabihin na natin na hindi nakuha lahat sa pagbibila ng mais o kalahati lang sa puhunan yung nakuha. Yun lang, napakalaking bagay na kasi konti na lang yung kakabulin doon sa naging puhunan. So, kung hindi mo naman ito tatamnan at hahayaan mo lang yung gitna, ibig sabihin, wala kang aanihin. Kumbaga, lahat ng mga puhunan mo sa talong, sa talong mo lang kukuhanin. Okay? So ayan mga kamag-anak, makikita nyo naman yung bunga ng mais ni Kiang Arnel. So syempre dahil nga malayo yung pagitan, talaga namang nakalaki yung mais niya. Nga lang meron siyang tama, ayan yung bukbok. Binukbok. So sana hindi apektado yung bunga, So pagka kasi sobrang lala ng bukbok mga kamag-anak, may may butas yung bunga. So palatandaan natin na may bukbok yung mais. So pagka medyo malala na, ayan, mga bali yung kulay niya, ayan mga nakapali. Ayan, bali. Pero hindi naman lahat ng ganito na nakaangat na ganito walang bukbok, So pwedeng may tama na rin katawan niya, hindi lang ganun kalala. Kasi inyo mga mag-anak, ayan, ganyan. So pagka yan tumagos doon, yun, wala. Okay, wala. Yung bukbok. So ayan, pagka ganyan mga kamag-anak, pag malala yung tama na ganito, yung iba niyan talaga hanggang loob. So check natin. So ayan, kita nyo, at least hanggang dito lang. Siguro nagkabukbok na agapan din nila yan, na yung bukbok. So ayan, sa part na to mga kamag-anak, nakikita nyo naman, kitang-kita naman natin na medyo madalang yung naging tubo. Ayan madalang, pero yung iba okay naman yung naging tubo. So ito, 1 kilot kalahating dumalang. Ang naging kasunduan dito mga kamag-anak ng may-ari ng mais at saka nung buyer ay bilangan. So pipitasin lahat ng mais, tapos bibilangin kung ano yung makuha, yun yung babayaran ng buyer. Ang mahirap lang sa gantong klase ng tanim mga kamag-anak ay yung pag-harvest, kasi hindi to pwedeng daanan ng kariton. Kung kaya pag pinitas to ay mamanu-manuhin ng mga taong mamimitas yung pagbubuhat ng bunga. So sasako-sako nila yan, tapos bubuhatin nila lahat palabas dito sa talungan. Sana po mga kamag-anak ay nag-enjoy kayo sa inyong mga napapanood at sana po ay suportahan nyo po ang aking munting page. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Paalam!